Ang kwentong ngayong araw ay tungkol sa isang pamilyang malakulto at ang karumal-dumal nilang ginawa na inamin rin nila. Ang kwentong ito rin ay naglalaman ng parahas at nakakapagpabagabag na paglalarawan. May mga tema rin na hindi angkop para sa mga batang manonood. Ito ang aking babala at pinapayuhan ko ang inyong pagpapasya. Pero bago tayo magsimula sa kwento, kung ikaw ay mahilig sa mga nakakapagpabagabag, kakaiba at misteryosong mga kwento, nasa tamang channel ka. Sapagkat yan ang layunin ko at ako ay may bagong kwento linggo-linggo. At kung ikaw ay interesado, makikiusap ako na pakisuntok ang like button at kung maaari ay mag-subscribe ka sa aking channel para mabalitaan mo kapag ako ay may bagong kwento. Kaya simulan na natin ang pagkikwento. Si Harold Alexander ay isang kantero ng bato at nakatira sa Hamburg, Germany. Noong simula ng taong 1950, nakilala ni Harold ang isang matandang lalaking nagngangalang George. Si George ay ang pinuno ng isang maliit na pangkat ng relihiyon na ang tawag ay The Lorber Society. Ang grupong ito na hindi naging kalakihan kamakailanman ay nag-uugat ang paniniwala sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Pero ang kanilang mga pananaw ay mas matindi at mas masibhi kumpara sa karaniwang Kristiyano. Halimbawa na lang ay ang konsepto ng pagkakait sa sarili, na ang ibig sabihin ay pagtanggi sa ibang nakakaaliw na karanasang pangsarili gaya ng ilang paraan sa pagtatalik o kaya naman ay ang pagpapasobra sa pagkain. At ito ay ginagawa upang mapalapit sa Diyos. Pero si George at ang ibang miyembro ng Lorber Society ay matindi at labis ang pagsasagawa ng pagkakait sa kanilang mga sarili. Sa puntong wala ng kanya-kanyang o sariling buhay ang mga miyembro. At upang sumunod sa patakarang ito, ang tanging ginagawa nila ay ang pagsamba sa Diyos 24 oras araw-araw. Bukod sa kanilang maselan at mahigpit na pamumuhay, naniniwala ang mga miyembro ng Lorber Society na ang mga taong hindi parte ng kanilang maliit na lipunan ay masasamang mga tao. At nakilala na nga ni Harold si George. Hindi malinaw kung paano niya nakilala si George, pero noong magkakilala na sila, ay agad na mangha si Harold kay George. Tingin niya ay napakahusay mag-isip at napakagaling makipag-usap ni George. At tila mataas rin ang pagtingin ni George kay Harold. Kaya naman, agad silang napalapit sa isa't isa at naging magkaibigan. Kaya, si Harold at ang kanyang asawang si Drogma ay napasali sa Lorber Society. Inilaan nila ang kanilang buong pagkatao sa maselan at mahigpit na pamumuhay at nakikinig sila sa kahit anong sabihin ni George. Sapagkat si George nga ang itinuturing na pinuno nitong lipunan. Pero pagkatapos sumali ni Harold at ang kanyang asawa, ay nagkasakit si George ng malubha at naging malinaw na malapit na siyang pumanaw. Sa mga huling sandali ni George bago siya mamatay, binisita siya ni Harold. Pagkatapos nilang mag-usap at paglabas ni Harold sa kwarto, sinabihan niya ang kanyang asawa na sabi ni George ay siya raw ang magiging susunod na pinuno ng Lorber Society pag pumanaw na si George. At tinanggap naman ito ng kanyang asawa, pati na rin ng mga ibang miyembro ng lipunan nila. At noong namatay na nga si George, lahat sa lipunan ay tumingala kay Harold at nagsimula silang makinig at sumunod sa kanya. Karapat-dapat nating ibanggitin na hindi sigurado kung talagang sinabi ni George kay Harold na siya ang magiging pinuno ng kanilang lipunan. O kaya naman ay ginawa-gawa lang ito ni Harold dahil alam niyang mamamatay na si George
at walang maghihinala na ninakaw niya ang titulo ng pagiging pinuno. Hindi natin alam. At sa pagdaan ng ilang taon na si Harold ang pinuno ng lipunan, sinimulan niyang magtanim ng kuro-kuro sa mga miyembro ng lipunan. Paulit-ulit niyang babanggitin na kailangan nilang maghanda para sa susunod na propeta ng Diyos na babalik sa lupa. Ang sabi pa ni Harold na kapag ito ay mangyayari na, una ay malalaman niya kaagad at sasabihin niya sa kanila. Pangalawa ay kahit anong gusto ng propetang ito, kahit gaano ka nakakalito o kaya naman ay nakakahibang, kinailangan nilang sundin ang kanyang hangarin sapagkat ito ang gusto ng Diyos. Noong taong 1953, bale mahigit kumulang sa 2 taon na naging pinuno si Harold ng lipunan, iniluwal ng kanyang asawang si Drogma ang kanilang pangalawang anak, na siya ring unang lalaking anak nila, at pinangalanan nila siyang Frank. At sa sandaling ipinanganak si Frank, tiningnan siya ni Harold at ipinahayag na ang batang ito ang kanyang sariling anak, ang propetang matagal na nilang hinihintay. Kaya sinabihan niya ang kanyang asawa at rin ang lahat ng miyembro ng lipunan na ang kanyang anak na si Frank nga ang propeta ng Diyos, at lahat ng miyembro at rin ang kanyang asawa ay naniwala naman. Bilang propeta, lumaki si Frank na sinasamba at pinagsisilbihan araw-araw ng kanyang pamilya at mga miyembro ng lipunan. Kaya ito ay likas na nagkaroon ng malalim na tama sa paraan ng pag-iisip at pag-uugali ni Frank. Pagdating ng panahon na si Frank ay nasa edad na ng mga elementaryong bata, siya ay lubos nang naniniwala na siya nga ang propeta ng Diyos. Kaya sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang utus-utusan ang kanyang pamilya na higit pa sa kinakailangan, lalo na ang kanyang 3 kapatid na babae at ang sarili niyang ina. Pero walang nakialam dahil nga siya ang propeta ng Diyos at maaari niyang gawin kahit anong gusto niya. Noong maging 16 na taong gulang na si Frank, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga babae at pagtatalik. Ngunit siya ay nag-aalinlangan sapagkat ang turo sa kanya ay lahat ng tao sa labas ng kanilang lipunan ay masama at ayaw niyang mapahiran ang kanyang sarili sa pakikipagtalik sa mga masamang babae. Kaya ang ginawa niya, kinausap niya ang kanyang ama at pinagsabihan ito na gusto niyang makipagtalik sa kanyang sariling ina at 3 kapatid na babae upang mapanatili niya ang kanyang pagiging banal. At ang kanyang ama naman na si Harold, bukod sa pagsang-ayon sa ideyang ito ay inudyok pa niya. Sa katunayan ay madalas makisali si Harold sa pagtatalik ng kanyang mga anak at asawa. Para naman sa 4 na babae sa pamilya, malugod nilang tinanggap ang kanilang tungkulin bilang parausan sa kama, sapagkat naniniwala nga sila na sa pagsunod sa propetang si Frank ay pinagsisilbihan rin nila ang Diyos. Kalaunan, isa sa mga kapatid na babae ni Frank ay nagsimulang magkwento sa ilang kaibigan niya sa paaralan tungkol sa kanyang pagsiselos sa iba niyang kapatid dahil mas marami ang natatanggap nilang pansin mula kay Frank. At nahalata nitong mga kaibigan na mukhang may kakaibang relasyon ang magkakapatid na ito at hindi nagtagal ay kumalat ang chismis tungkol sa pagtatalik sa loob ng pamilya, at ang chismis na ito ay nakarating sa mga magulang ng ibang bata sa paaralan at mula sa mga magulang ay napunta sa mga pulis. Hindi nagtagal ay nalaman ni Harold na magsasagawa ang mga pulis ng Hamburg ng isang pagsisiyasat sa kanyang pamilya. Kasabay nito, napag-alaman rin ni Harold na ang ibang miyembro ng kanilang lipunan ay nakatunog sa mga chismis at matagal nang naghihinala at hindi sila sang-ayon sa pagtatalik ng pamilya. Kaya nagsimula silang lumayo sa pamilya ni Harold. Naging malinaw kay Harold na nag-iba na ang ihip ng hangin.
Siya at ang kanyang pamilya ay hindi natanggap sa syudad ng Hamburg. Kaya pinuntahan niya ang Lorber Society para magbitaw bilang pinuno nito. Sinabi niya sa kanila na siya at ang kanyang pamilya ay aalis na, kaya kailangan nilang maghanap ng bagong pinuno. Ganap na pinutol ni Frank at ng kanyang pamilya ang kanilang ugnayan sa Lorber Society. At umalis sila sa Hamburg papuntang timog sa Santa Cruz na isang syudad sa Canary Islands ng bansang Espanya. Sila ay nanirahan sa isang maliit na bahay sa loob nitong malaking syudad. At kaagad silang bumalik sa dati nilang gawain na pagsasamba kay Frank, ang propeta ng Diyos, kahit na hindi na sila parte ng Lorber Society. Kaya ngayon, ang nagpapagalaw na sa kanilang mga gawain ay ang sarili nilang paniniwala. Pagkatapos ng 10 buwan, noong Disyembre 22, taong 1970, ang isang mayamang doktor na nagngangalang Walter Trankler ay nasa loob ng kanyang mansyon na malapit sa tinitirahan ng pamilyang Alexander. Habang siya ay nagpapahinga, may narinig siyang kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang 2 lalaki na hindi niya kilala at puno ng putik ang buong katawan nilang dalawa. Noong umpisa, siya ay nagulat sa kanilang anyo at muntik niya ng pagsaraduhan sila ng pinto. Pero upang maging magalang, binuksan niya ng kaunti ang pintuan at tinanong sila na, "Ano ang inyong sadya?" Nagpakilala ang 2 lalaki na si Harold at Frank Alexander. At sinabi nila na nandun sila upang makipag-usap sa isa nilang kapamilyang si Sabine. Si Sabine ay isa sa mga nakababatang kapatid ni Frank na nagtatrabaho para sa doktor bilang isang kasambahay. Ngunit hindi kilala ng doktor ang kahit sinong kapamilya ni Sabine. Kaya hindi niya pinahalagahan ang pakiusap nilang dalawa at sinabi niya lang sa kanila na sandali lang at tatawagin ko siya. Pinatuloy niya sila sa harapang pasilyo ng kanyang mansyon at nagtungo siya sa kusina kung saan nakita niya si Sabine, isang 15 gulang na batang babae, at pinagsabihan niya ito na nandito ang ama mo at kapatid na lalaki at naghihintay sila sa pasilyo. Gusto kanilang makausap. Tahimik na ibinaba ni Sabine ang hawak niyang kutsilyo at pagkain. Lumabas siya sa kusina kasama ang doktor at habang sila ay papalakad papunta sa pasilyo, ang doktor ay huminto ng mga 10 hanggang 15 talampakan ng layo mula sa kanyang mga bisita upang bigyan ng pagkakataong makapag-usap ng pribado ang magkakapamilya. Kahit na nasa loob sila ng sarili niyang pamamahay, ayaw ng doktor na lumayo masyado. Kaya nakatayo lang siya ng siguro mga 15 talampakan ng layo at naisip niya kung dapat ba siyang tumalikod at pumunta sa kabilang kwarto upang hayaan silang makapag-usap. Nung marinig niya ang isang kakilakilabot na sinabi ng amang si Harold sa anak niyang si Sabine. Sa sobrang nakakagulat ang kanyang narinig, itinigil niya lahat ng kanyang ginagawa at iniisip at pinitigan niya si Sabine upang makita niya kung ano ang reaksyon ni Sabine sa kanyang narinig. Pero laking gulat ng doktor noong makita niya na imbis na umiyak sa pagdadalamhati o kaya naman ay matakot, kinuha ni Sabine ang maputik na kamay ng kanyang ama, nilagay ito sa kanyang pisngi at sinabing, "Sigurado akong ginawa ninyo ang nararapat." At nagyakapan silang dalawa. Hindi makagalaw ang doktor sa pagkakagulat habang nakatitig sa mga taong nasa harap niya. At nagtataka siya kung ano ang ginagawa nila at kung ano ang pinag-uusapan nila. Kung nangyayari ba talaga ito. Pagkatapos ay bigla niya na lang sinabi sa kanila na, "Sandali lang, babalik ako, dyan lang kayo." Siya ay tumalikod at nagmadaling umalis mula sa harapang pasilyo papunta sa kabilang kwarto kung saan kinandado niya ang pinto at tinawagan niya ang mga pulis. Katapos ng ilang sandali, dumating ang mga pulis at nadatnan nila si Harold, Frank at Sabine na mahinahong nakatayo sa harapang pasilyo ng mansyon at tila hindi sila nagmamadali na pumunta kahit saan o kaya naman ay tumakas. Kaya lumabas ang mga pulis mula sa kanilang mga kotse, naglakad patungo sa 3 tao at tinanong ang mga ito kung ano ang nangyayari at
kung ano ang ginagawa nila. Mahinahong inulit ni Harold sa mga pulis ang karumal-dumal na narinig ng doktor na sinabi ni Harold kay Sabine. Ang pagkakaiba lang ay sinabi rin ni Harold sa mga pulis kung saan nangyari ang karumal-dumal na pangyayaring ito. Sabi niya ay nangyari ito sa loob ng kanilang maliit na bahay. Nagulat ang mga pulis sa pagiging tapat ni Harold. At bukod pa dito, kasama niya ang dalawa niyang anak na nakatayo sa likod niya. Habang naririnig ng mga ito ang buong sinasabi ng kanilang ama, sila rin ay mahinahon at tila walang pakialam na para bang hindi kakaiba ang nangyayari. Kaya pinakiusapan ng mga pulis si Harold na ulitin niya ang kanyang salaysay ng ilang beses upang masigurado nila na tama ang kanilang naririnig. Pagkatapos ay dinakip nila si Harold at ang dalawa niyang anak. Pagkatapos mahuli at madala sa himpilan ng mga pulis ang tatlong Alexander, nagpadala ang mga pulis ng tatlong alagad ng batas sa tinutuluyan ng mga Alexander upang patunayan kung totoo ang kwento ni Harold. Pagdating ng tatlong alagad ng batas sa tinutuluyan ng mga Alexander at binuksan ang harap na pinto nito, agad nilang nalaman na totoo ang lahat na sinabi ni Harold. Mga sumusunod ay ang kwento tungkol sa kung ano ang nangyari sa loob ng bahay ng mga Alexander ayon sa salaysay ni Frank at Harold. Noong Disyembre 21, taong 1970, bali isang araw bago puntahan ni Frank at Harold si Sabine sa mansyon ng doktor, ang buong pamilya, maliban na lang kay Sabine, bali si Frank, Harold, ang asawa ni Harold na si Drogma, at ang dalawang kapatid na babae ni Frank, si Marina, 18 taong gulang, at si Petra, na 15 taong gulang, ay nasa loob ng kanilang tahanan. Noong hapon ng araw na iyon, sa isang punto, umalis si Harold at Drogma mula sa sala patungo sa kanilang kwarto upang mag-siesta. Noong nakahiga na sila, si Frank, sa hindi malamang dahilan, ay sumunod sa kanilang kwarto at umupo sa dulo ng kanilang kama habang tinititigan ang sarili niyang ina. At noong gumulong ang kanyang ina upang tumingala sa kanyang anak, sabi ni Frank sa mga pulis na ang titig ng kanyang ina ay nakakaakit at nakakagalit para kay Frank. Sapagkat naniniwala si Frank na walang pahintulot ang kanyang ina na tumingin sa kanya ng ganoon. At sa sandaling iyon na nakatitig sa kanya ang kanyang ina, sabi niya ay naramdaman niya na ang oras ng pagpatay ay dumating na. Ang oras ng pagpatay ay hindi isa sa mga paniniwala ng Lorber Society. Ito ay isang kuro-kuro na inimbento ni Frank at malamang ay kasama si Harold na malugod namang tinanggap ng ibang miyembro ng pamilya, bali ang nanay at ang tatlong magkakapatid na babae. Ayon kay Frank at Harold, madumi ang mga babae at ang tanging paraan upang sila ay malinis, tanggapin ng langit at hindi mapunta sa impyerno ay ang pagpaslang sa kanila. Kaya ito ay naging batayan ng pagkakaintindi sa buong pamamahay na sa isang punto, si Frank ay magdedeklara na ang oras ng pagpatay ay dumating na. At sa oras daw na iyon, ang bilin sa lahat ng babae sa pamamahay ay itigil ang lahat ng ginagawa at maghintay na ialay sila ni Frank, na ibig sabihin ay patayin sila sa paraang ritual. Kaya, noong makita ni Frank ang paraan ng pagtitig sa kanya ng kanyang ina, naramdaman niya nga na dumating na ang oras ng pagpatay. Idineklara niya ito sa kanyang ina at ama na magkatabi at kinuha niya ang kahoy na sabitan o hanger ng Amerikana at sinimulan niyang paghahampasin ang sarili niyang ina sa ulo. Ang ina naman ni Frank, narinig niya na oras na nga ng pagpatay, kaya habang siya ay hinahampas ni Frank, ang ginawa niya ay sinunod niya ang alituntunin, tumalikod siya at nilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa gilid ng kanyang bewang, humiga ng patag at pinigilan niya ang kanyang paggalaw upang mas madali siyang mapaslang ni Frank. At habang hinahampas ni Frank ang kanyang ina, ang ama niya namang si Harold ay sabik na tumalon mula sa kama. Hindi niya sinubukang pigilan ang nangyayari,
Ginawa niya, tumakbo siya papunta sa sala at nagsimula siyang magtugtog ng piano. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, ang dalawang magkapatid na babaeng si Marina at Petra ay lumabas mula sa kani-kanilang mga kwarto at nagtungo sa sala. Nakita nila ang kanilang ama na tumutugtog ng piano at noong tumingin sila sa kwarto ng kanilang magulang kung saan naririnig nila ang paghampas ni Frank habang pinapaslang ang kanilang ina, wala silang magawa. Tinitigan lamang nila. Hanggang sa sinabihan sila ng kanilang ama na oras na ng pagpatay, kailangan ninyong maghanda. At noong marinig ito ng magkapatid na babae, alam nila ang alituntunin, itinigil nila ang pagtitig sa kwarto, nagtungo sila sa gitna ng sala, umupo at matyagang naghintay ng kanilang pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali, itinigil ni Frank ang paghampas sa kanyang ina na sa puntong iyon ay wala ng malay o kaya naman ay patay na. Lumabas siya sa kwarto papunta sa sala kung saan nakita niya ang kanyang ama na tumutugtog ng piano, pati na rin ang kanyang dalawang babaeng kapatid na nakaupo sa gitna ng sala. Walang pag-aalinlangan na nilapitan ni Frank si Marina, ang mas matandang kapatid niya, at sinimulan niya rin itong hampasin sa ulo hanggang sa matumba ang kanyang kapatid at hindi na gumagalaw. Pagkatapos ay inulit niya ang buong proseso sa kanyang nakababatang kapatid naman na si Petra. Katapos nito, noong wala nang ang malay ang mga babae, pumunta si Frank sa kusina upang kumuha ng gunting, kutsilyo at martilyo. Sa puntong ito, malamang ay buhay pa ang isa sa mga babaeng Alexander at si Frank ay bumalik sa kanila, dala ang mga kagamitan galing sa kusina. At habang papalakas ang tugtog ng piano sa likuran, sinimulan ni Frank na hiwain ang suso at ari ng dalawa niyang kapatid na babae, pati na rin ng kanyang ina. Ngunit ang tungkuling ito pala ay mabagal, nakakapagod at mabigat sa katawan. Kaya ang ginawa nila ng kanyang ama ay nagsalitan sila. Ang isa sa kanila ay tutugtog ng piano habang ang isa naman ay kumakatay. At pag napagod na ang kumakatay, sila ay magpapalitan hanggang sa matapos nilang mahiwa lahat ng parte na ayon sa kanila ay malaswa. Pagkatapos ay ipinako nila ang mga ito sa pader. Ang huling pagkakatay na ginawa ng mag-ama ay ang paghati sa dibdib ng ina ni Frank na si Drogma upang kunin ang kanyang puso, pagkatapos ay ibinalot nila ito sa lubid at ipinako rin sa pader. Noong patay na o kaya naman ay malapit nang mamatay ang tatlong babaeng Alexander, ang mag-ama ay nagtatakbo ng paikot-ikot sa loob ng kanilang tahanan habang maligaya silang sumisigaw at kumakanta. Talagang ipinagmamalaki nila ang kanilang nagawa. Noong gabing iyon, iniwan nila ang kanilang tahanan at sila ay nagpahinga sa ibang bahay na kanila ring pagmamayari. At noong sumunod na araw, noong 22 ng Disyembre, nagtungo sila sa mansyon ng doktor upang ipaalam kay Sabine ang magandang balita. At nangyari nga na kumatok sila, sinabi nila sa doktor na kamag-anak sila ni Sabine. Tinawag ng doktor si Sabine, naglakad si Sabine mula sa kusina patungo sa kanila at sinabi ng kanyang ama na si Harold na, "Sabine, nananabi kaming ipaalam sa iyo kaagad na kakatapos lang naming patayin ng iyong ina at dalawang kapatid." At ang ginawa naman ni Sabine, kinuha niya ang kamay ng kanyang ama, nilagay ito sa kanyang pisngi at sumagot na, "Sigurado akong ginawa ninyo ang nararapat." Ito ang karumaldumal na narinig at nasilayan ng doktor na nagudyok sa kanyang tawagan ng mga pulis. At sa puntong ito rin ay napagtanto niya na hindi putik ang nakabalot sa mag-ama, kundi ay dugo ng kanilang pamilya. Napagpasyahan ng mga doktor sa utak na hindi nasa tamang pag-iisip si Harold at Frank upang husgahan ng hukuman. Kaya silang dalawa ay ipinasok sa ospital ng mga baliw. Hindi kailanman pinagsisihan ng mag-ama ang kanilang nagawa. Sa katunayan ay patuloy ang kanilang pangangatwiran at sinasabi nilang sila ang dahilan kung bakit nasa langit na ang tatlong babae. Para naman sa nakaligtas na kapatid ni Frank, si Sabine,
Nagmakaawa siya sa mga otoridad na hayaan na lang siyang manirahan kasama ang kanyang kapatid at ama sa ospital ng mga baliw. Ngunit hindi ito pinahintulutan at pinadala siya sa kumbento. Pagkatapos sa hindi inaasahang pangyayari, noong taong 1990, bale 20 taon na ang nakalipas mula nung maipasok si Frank at Harold sa ospital ng mga baliw, nagawa nilang makatakas at hanggang ngayon ay hindi pa sila nauhuli. Hanggang ngayon rin ay walang may alam tungkol sa kanilang kinalalagyan. At dito nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig. At kung hindi nyo pa ito nagagawa, pakisuntok ulit ang like button at pakiclick ang subscribe dito sa aking channel upang mabalitaan ninyo kapag meron akong bagong kwento. Hanggang sa muli, paalam!